LeBron James, Anthony Davis at Trae Young, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Naku, nadulas pa itong Rich Paul, ang agent ni LeBron James, sa Clutch Sports. Nang ma-interview kasi ito sa TNT alternate broadcast sa naging laban ng Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves. Hindi nga nito sinasadya na masabi ng magiging free agent nga itong si LeBron James. Kaya naman ay dito daw nakafocus si LeBron, mga idol. At bahala na nga daw ang Lakers kung sino ang gusto nilang kunin bilang bagong head coach. Lalo at ito naman daw si LeBron ay palaging nagpapakita at naglalaro kahit sino pa ang kanilang head coach. Kaya naman nang marinig ito ni Chris Haynes ay dito niya pinuna si Rich Paul at sinabing nadulas nga daw ito sa pagsabing free agent si LeBron. At dito nga ay parang nagulat si Rich Paul at sinabi na lang na basta hindi niya daw alam ang gagawin or plano ni LeBron James. Kailangan pa nga daw nila itong pag-usapan at i-evaluate bago sila magdesisyon. Yan nga mga idol ang mga sinabi ng agent ni LeBron na si Rich Paul. Kaya malinaw na i-decline ni LeBron James ang kanyang player option na nagkakahalaga ng nasa $51 million para sana sa susunod na season. Na inaasahan nga ni Rich Paul na itong si LeBron James ay meron pang 2 o 3 taon na maglalaro sa NBA pa. Lalo ngayong season ay nag-a-average ito ng 25.7 rebounds at 8 assists per game. Kaya abangan na lang natin mga idol. Kung mananatili pa rin ba si LeBron James next season sa Los Angeles Lakers. Samantalang Trae Young at ang number 1 overall pick ng Atlanta Hawks kapalit daw ni Anthony Davis. Maganda nga rin daw ang trade na ito para sa Los Angeles Lakers. Lalo at itong si Trae Young ay may edad pa lang na 25 years old. Kaya maaaring ito ang maging muka ng kanilang kupunan lalo na kapag umalis si LeBron James sa Lakers. Isa pa ay makukuha din ng Lakers ang number 1 overall pick. At inaasahan nga na si Alexander Sarr na isang 7'1" French center ang pipiliin bilang number 1 overall pick ng Atlanta Hawks ngayong taon. Lalo at isa itong big man na may scoring ability at mahusay rin na defender. Kaya bagay na bagay ito na makasama ni Trae Young dito sa Los Angeles Lakers. Para naman sa Atlanta Hawks, ay magkakaroon sila ng two-way player na si Anthony Davis. Alam naman natin na mapa-opensa at depensa ay kayang-kaya ito ni Davis. Kaya naman ang makasama itong si DeJounte Murray sa Atlanta Hawks ay solid ang kanilang magiging duo. Lalo at andyan pa ang mga role players na sila Bogdan Bogdanovic at DeAndre Hunter. Maaari nga din nilang i-trade itong si Clint Capela para makakuha pa sila ng mga solid na role players na pwede pa nilang ipalibot dito kana DeJounte Murray at Anthony Davis. Na ngayong season ay mala Defensive Player of the Year ang performance ni Davis. Lalo at nag-a-average ito ng 24 points, 12 rebounds at 2 blocks per game. Na meron naman itong 55% sa field. Ang kagandahan pa sa ipinapakita sa ngayon ni Anthony Davis, ay nagawa nitong makapaglaro ngayong season ng nasa 76 games. Kaya solid pa rin ito para maging main man ng kanilang kupunan kung sakaling matitrade man si Anthony Davis sa Atlanta Hawks. Nasa ngayon ay 31 years old pa lang naman ito. Kaya naman ay may ilang mga taon pa si Anthony Davis na magde-dominate sa NBA. Pero para sa akin mga idol ay mas mainam na manatili na lang si Davis sa Lakers at kumuha na lang sila ng isa pang star player na makakasama nila ni LeBron James. Para naman sa Atlanta Hawks ay bakit pa nila i-trade si Trae Young at ang kanilang number 1 overall pick. Kung maaari naman silang makabuo ng Big 3 kasama itong si DeJounte Murray at bumuo sila ng dynasty dito sa Atlanta Hawks. Pero kayo mga idol, sang-ayon ba kayo sa trade idea na ito?